Okay. Alam mo ba ibig sabihin nito? Tanong mo sa anak mo, alam niya. Pero ito, alam mo ibig sabihin? 4-0! Alam mo, pagkakataon ng TNT Mangasar, sila ang panalo. Pagbayo niya, parang San Miguel Beer pa rin ang malakas Mangasar eh. Anyway, kagigising ko lang and dahil ako ay well, I try my best to be neutral kasi neutral naman talaga ako SMB versus TNT Game 1. Pinanood ko kagahapon. Ano? Pag-uusapan dito natin, ano ba talaga yung nangyari? Although nag-react na ako after the game, ito, mas maliwanag na yung utak ko. Pinanood ko yung mga highlights at tinignan ko yung stats at ang nakita ko, hindi mo magugustuhan. Pero bago ko sabihin niya, magpapakilala ulit ako just in case na mo kilala ha. PBA fans! Ako po si Pau Salud, ng Pau Sports. Dati akong accredited ng PBA. So, outside ako lang po. Pero okay lang yan. Basta mahalaga, support tayo sa basketball, support tayo sa PBA. At nanonood tayo. At manonood tayo ng PBA Finals SMB versus TNT Series. Game 1, panalo ang Token Tex. Maraming hindi nagakala na ganyan na mananalo ang Token Tex kasi lamadong malamado ang SMB. Sila ang mas malalim. Pero hindi po totoo yan. Promise. No? Parang yung 4-0, hindi na magkakatotoo. Ay, baka pwede pala magkatotoo. Reverse. Paano kaya kung manalo ang Token Tex sa game number 2? Baka kabahan yung mga San Miguel Beermen. Pero kumpiyansa pa sila eh. Kasi syempre, history is in their favor. 2-0 ba naman in the last two Philippine Cup? Kaya nila yan. Pero ito yung nangyari. Tingnan natin. Tingnan natin muna. Nakalimutan ko, Arena Plus ako parang PBA, sponsored presented by Arena Plus. Kung wala ka pang Arena Plus or nasa ibang app ka, doon ka sa comment section o mag-message ka sa Facebook ko, doon ka mag-register. Sali ka na rin sa GC ko, no? Para naman medyo umingay yung Pauka Sports sa basketball. Okay, simulan na natin ito. Ito, real talk ito ha. Unang-una sa lahat, yung pinaka-obvious. Kapangit ng shooting ng San Miguel Beer, 39.8 against 46.3. Yun ang dahilan. Pero ang dapat natin pag-usapan, bakit pangit ang shooting ng San Miguel Beer, man? Huwag natin sisihin si CJ Perez. Kasi si CJ Perez, ang pangit na shooting, CJ Perez, ano ba naman yan? Don Troliano ba naman yan? Ano ba naman yung mga shooting na yan? Bakit nagkaganyan? Tingnan mo yung shooting ni CJ Perez. 29%. Nak ng CJ Perez. Hindi magkakasunod na yan ha. Problema, yung mga kasamahan niya, kabukya din. 0 out of 2, 0 out of 3. Ito pinakamatindi. 4-0. 4-0. 1-7. No. 1 out of 7. Don't, peace ha. Ito, I'm just making it fun for, para sa mga fans. 1 out of 7, tas puro 0, puro 0. Kala ko ba malalim yung depth ng San Miguel Beer? Pero puro bokya yan. 1 out of 7, 1 out of 5, Di Tiongson. Di ba? 0 out of, buti pa si Bronjel, naka 10 points. 0 out of 3, 0 out of 2, 5 out of 17. Paano mananalo yan? So, alam nyo na. Pero bakit ga ba nga nangyari yan? Alam mo anong napansin ko? First half, parang disconnected ang San Miguel Beer. Hindi ko alam kung napansin nyo ito. No? Swerte lang sila kasi nandiyan si Junmar. Junmar is actually cleaning up a lot of... Yung score ni Junmar, ang daming clean up dyan. 'Di ba? Pansin nyo. Daming na-rebound niya. Second chance ni Junmar. No, parang yun ang problema nila. No? Hindi fluid yung kanilang first half. Specifically, parang disconnected sila. Parang broken yung kanilang play. Or baka basa yung play nila. No, ginrind lang talaga nila yan eh. Especially in third, no? But yun ang problema. Yun yung isang nakita ko. So, pangalawa, gusto ko lang sabihin na kala nyo malalim ang SMB, malalim din ang Token Text and the numbers will prove it. Everyone scored. Like, everyone scored. Take a look at this. Hindi yan si Coach Tim ko na 8 lang pinapalaro, 7 lang. Ito, lahat pinalaro. Lahat may score. Si Ferrer, naka 2. 4 si Kubuntin. Kubultin ako ng Kubultin. Kubuntin. 'Di ba? Heading, Galinato. Tamo si Galinato, naka 12 points pa. So, everyone scored and that's why na-spread out. And the shooting of Token Tex as a team, hindi, hindi talaga mananalo ang San Miguel kung aasa sila sa ilan. At kung ang TNT, everyone is working together. And that's exactly what they did. Now,
medyo na-threat sila ng bandang ano, kasi medyo minalas din uli. Pero wala eh. And this is one other stats na nagulat ako. Sabi, hindi na marami daw malalaki. And si Junmar, magandang rebound niya, 17 points. 17 yung rebound ni Junmar, okay? Pero, ang dami rin sa kanya doon na opportunity na ina-outbox siya talaga. Kelly Williams, ni Lolo Williams, no? So, ito mo, 55 and 42. That's how many? 13. Difference. Mas maraming offensive rebound. So, the other players of San Miguel Beer, if siguro, pag hanggat hindi sila makashoot, they try to rebound, try to defend. Eh, wala, 46%. Yun ang malaking problema sa tingin ko. And actually, swerte pa nga ang TNT rin, kasi turnover nila 19. Points of turnover, biruin mo yan, 25 for San Miguel. Pangit lang talaga shooting ng San Miguel. Well, ayaw ko na sana maririnig reklamo ng tawag. Panalo na eh. Next game na lang magreklamo pag natalo. Pag panalo, wala na reklamo. Enjoy na lang. Anyway, game 2, babawi San Miguel. Pag ang kailangan lang nila dito, medyo ganda-gandahan naman yung shooting. Ayusin nila yung play para kay CJ Perez. Hindi puro ISO ball. CJ Perez na gagawa ng paraan. I-step back. So ayusin nila yung play kay Treliano at saka kay CJ Perez. I think these are the two guys that went missing. Kaya natalo sila. Kaya hindi tuloy 4-0. Okay? So, game number 2 Friday, pag-usapan natin yan. I don't know, baka mag-pre-game talk na lang ako at saka post-game. Parang wala naman nanonood ng play-by-play. Kasi live na sa YouTube eh. Okay? At saka hindi ko trip yung pa-ending. Napapagod ako dyan. Napapagod ako eh. Anyway, game 2 prediction ko. Pag hindi, SMB yan. Usually palitan talaga eh. Piling ko SMB. Pag natalo ang SMB sa Friday, 4-0 talaga. Reverse. Joke lang. Pero pag natalo, baka talk and text. May ano na yan. May boost confidence na yan. Baka sa kanila na. Kasi sabi ko nga sa aking content kung hindi ngayon, kailan pa? Diba, TNT?